beloved Boss Mike Cervera. At pinamagatang ibinigay ko naman lahat sa iyo, Digong, pero bakit ito ang sinukli mo? Kulong, mga kababayan. Kulong ang sinukli ni Digong sa mga ibinigay na suporta, pagmamahal, at talaga namang oras ng mga OFW, ano mga kababayan? Ibang klase, mga kababayan. Itong mga grupo ng mga Duterte at itong mga taga-suporta nila ay patuloy-tuloy pa rin ang pagiging uto-uto nila. Eto na mga kababayan, puntahan na natin, balikan natin ito. Pasok! Pang balita mga kabrigada, 17 mga Pilipino nasa kustudiya pa rin ng pulisya sa Qatar matapos arestuhin. Kita nyo, imbis na nagtatrabaho itong mga ito, Sara Duterte, ang nangyari, nakulong tuloy. Problema ngayon ito ni Arnel Ignacio, no? Ni Arnel Ignacio, mga kababayan. Sige, tuloy! Dahil sa unauthorized March 28 protest, Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada Yan! Live Report. Kasalukuyang nananatili sa isang police station sa Qatar ang 17 Pilipino na naaresto kahapon dahil sa umano'y hindi otorisadong political demonstration ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan ang sinasabi ko kasi, mga uto-uto kayo sa mga Duterte. Kung ba kayo, nagtrabaho na lang. Yung oras ninyo, imbis na iginawa nyo ng kaparaanan para madagdagan yung kita ninyo, di mas okay pa sana. Kaysa sa ganyan, gusto nyo kasi, akala ninyo kasi, pag nakita kayo sa media, sa camera, sikat kayo. Ayan, sikat nga kayo, hindi naman kayo pinapakita. Mga kababayan, hindi naman sila nakikita. Basta lang sabi, 17 na mga OFW na taga-suporta ni Digong, kulong. Kita nyo? Kulong po mga kababayan. Hanggang sa ngayong oras na ito, ay hindi pa rin nakakalabas ang mga taga-suporta ni Digong, mga kababayan. At hanggang sa ngayon, sabi ko nga kanina, ay hindi pa rin pinapaabutan ng tulong ng kampo ni Digong. Pasok! Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nakaantabay na ang mga opisyal ng embahada upang magbigay ng tulong at makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Qatar. Sana all, kita nyo, ganyan kayo kamahal ng gobyerno ni Pangulong Bongbong. Tapos binabatikos nyo ng kung ano-ano. Salita kayo ng salita ng kung anong mga laban sa gobyerno natin, pero sila pa rin ang makakatulong sa inyo. Nasaan na ngayon ang tanong ng karamihan? Nasaan na ngayon yung mga pinagtatanggol ninyo? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ating pamagat, ang ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang ibinigay ko ang lahat sa iyo, Digong. Pero bakit ito ang sinukli mo? Kulong, kulong, mga kababayan. Kulong. Kaya mga kababayan, ulitin ko lang yung sinabi ko sa inyo kagabi, dahil tatalakayin nga natin ngayong umaga, mga kababayan naman, mga OFW nating kababayan, kayo po ay nandidiyan sa iba yung dagat, malayong lugar, para kayo ay magtrabaho, hindi para sumali sa mga katarantaduhan at kung ano-ano pang mga bagay na maaari nyo ikapahamak. Ayan, tulad niyan, maging aral po sana sa inyo ang nangyaring ito sa ating mga kababayang kaawa-awa at ngayon ay humihingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos para sila ay tulungan at mapalaya at makapagtrabaho na uli ng normal. Yun, kung mangyayari, yung makapagtrabaho pa ng normal. Ang hirap na ito mga kababayan, baka itong mga OFW na ito, baka pauwi na ng Pilipinas. Ano po? Pagka nakauwi kayo ng Pilipinas, baka naman, sisihin nyo na naman at sumama na naman kayo sa rally ng mga Duterte. Wag na mga kababayan. Sapagkat kapag kayo napalaya pa dyan, malaking bagay na yun. Ano po? Malaking bagay na yon na kayo ay napalaya at kayo, dahil kayo ay napalaya, mga kababayan, malaking bagay na yon para naman suportan nyo na yung gobyerno. Kita nyo,
Nasaan na ngayon? Ang tanong ng karamihan, nasaan na sila Duterte? Nasaan na yung mga maiingay dyan? Sila Roque, sila Maharlika, sila Banatbay, sila Panelo, sila Sara, sila Pulong, sila Baste. Wala ho. Wala ho sa tabi nyo. Kung hindi po, kung hindi ang gobyerno pa ang lalapit sa inyo para kayo ay mabigyan ng tulong. Kita nyo mga kababayan? Tapos ayaw nyo pa sa gobyerno na to? Ewan ko na lang sa inyo. O sige, pasok! Ipinaalala rin ng Embahada ng Pilipinas sa Doha na bawal sa Qatar ang anumang uri ng pampulitikang rally at Hindi lang ho sa Qatar mga kababayan ang bawal ng ganyan marami pa hong mga bansa ang mga pinagbabawal nilang makisali kayo sa mga ganyan-ganyan. Kaya nga mga kababayan, kayo po, ay alamin ninyo ang panuntunan ng ng mga bansa na inyong kinaroroonan. Baka mamaya ho magaya ho kayo dine sa ilan nating mga kababayan na sumama sa panawagan at magprotesta. Opo magprotesta para kay Duterte. Pasok! hinimok ang mga Pilipino na sumunod sa lokal na batas. Yan dapat. Hinihimok nga rin natin. Kaya nga mga kababayan, hinihimukin natin yung mga kakilala natin, yung ating mga kaibigan, kamag-anak na nasa ibang lupalop ng mundo para nang sa ganun hindi po sila magaya. O sige, sama-sama na tayo mga kababayan. Maging aral po sa inyo ang nangyari dinay sa 17 na OFW sa Qatar. Sana kayong mga OFW, kayong mga lumipad sa iba yung mga lugar o dagat, mga kababayan, abay dapat ninyong pagkaisipin, alamin kung ano ang mga tuntunin na dapat nyo sundin, mga panuntunan ng gobyerno dyan sa inyong kinaroroonan nang kayo'y hindi po mapahamak. Okay, pasok! Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma, sinabi ni De Vega na maaaring kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabing protesta kasabay ng kanyang ika-80 kaarawan habang nakakulong sa Netherlands dahil sa kaso sa International Criminal Court. Yun! Hayaan nyo na ho kasi yung inyong poon. Yung inyong poon po mga kababayan ay nandoon na ho sa kulungan na maayos ang kalagayan. May mga doktor ho na regular na tumitingin. May mga nag-aasikaso po, nagpapakain. At pahiga-higa na lang ho doon si Digong. Higat, kakain, matutulog. Matutulog, kakain, mahiga. Oo, higa, matutulog, kakain. Paulit-ulit na lang, pero walang gala. Merong gala doon lang sa loob, ikot-ikot pagka may pagkakataon. So si Digong ngayon, katuga. Ano yung katuga, boss Mike? Si Digong ngayon mga kababayan, katuga na lang. Oo. Ano yung katuga? Kain, tulog, gala, di katuga, gala-gala lang sa loob ng Sabi niya, di ba mga kababayan, natandaan nyo ba yung sinabi niya? Abay, baka gusto nyo mamasyal-masyal. Saan? Sa loob ng bahay nyo. Gala-gala kayo sa loob ng bahay nyo nung pandemya, ganun na sinasabi niya ngayon sabihin natin sa kanya, Digong, para naman ikaw para ikaw naman na exercise yung mga paa mo, magchinelas ka, baka sabihin na naman ni Bongo, wala ka chinelas. Gala-gala ka dyan, mag-tour ka sa loob ng kwarto mo. Travel ka dyan, mag-tour ka dyan, sa loob ng kwarto mo, ikot-ikot ka. Subukan mong pumunta sa CR, subukan mong pumunta doon sa maliit na bintana, sumilip ka, baka makita mo yung mga taga-suporta mo, di ba? Pumunta ka doon sa may pintuan, tumayo ka ng saglit doon. Ngayon, lumuhod ka doon sa iyong kama. Lahat, gawin mo. Mga kababayan, talagang bumabalik sa iyo yung mga pinagsasabi mo Tingnan mo si Digong. Mga kababayan, sinabihan tayo na mag-travel kayo sa loob ng inyong tahanan. Punta kayo sa CR, sa mga kwarto, sa sala, sa kusina, ganun, di ba? Mga kababayan, ngayon, si Digong, mga kababayan, yun na ho yung gagawin niya ngayon, katuga, kain, tulog, gala,
sa loob ng kwarto niya. Tuloy! Tiniyak naman ng DFA na patuloy nilang susubaybayan ang sitwasyon at gagawin na nararapat na hakbang upang matulungan ang mga naarestong Pilipino. In the Sana naman, gawin nyo na ho yan. Tulungan nyo na ho. Tulungan nyo na. Room tour nga. Ren, mag-room tour siya doon. Putik na yan. Ikot-ikot siya doon. Ikot-ikot lang. Mag-tour ka dyan. Digong, ha? Di ba kami pinag-tour mo noon sa loob ng mga bahay namin? Mag-tour ka naman ngayon sa loob ng kwarto mo, ng selda mo, ng kulungan mo. Ha? Tuloy. heart of changing life. Mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.